Bakit sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, isang hamak na Pilipino pa? Ito ang mga salitang binitiwan ng isang ama, isang CEO, ng isang malaking kumpanya ng logistics, nang sabihin sa kanya ng kanyang anak na magpapakasal ito. Dahil dito, sinabi niyang ayaw na niyang makita pa ang kanyang anak. Ito ang kwento ng isang babaeng Amerikana na matagal na tinalikuran ang kanyang ama. At kung paano sila muling nagtagpo. Nang mabalitaan niyang bumagsak ang negosyo ng kanyang ama, lakas loob siyang bumalik sa Amerika. Ngunit ang naabutan niya ay isang amang tuluyan ng tinalikuran ang mundo. Pinilit niya itong isama sa Pilipinas. At sa pagtapak ng kanyang ama sa lupain ng Pilipinas, isang pagbabagong hindi niya inaasahan ang naganap. Ano nga ba ang nagpabago sa puso ng isang bigo at nawalan ng pag-asang CEO? Pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang araw. Ako si Sarah. Ipinanganak at lumaki ako sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Houston, Texas. Ang aking ama ay CEO ng isang malaking korporasyon na may-ari ng mga bodega at logistics sa buong Texas. Sa ilalim ng kanyang anino, lumaki akong walang anumang pinansyal na problema. Nag-aral ako ng business administration sa kolehiyo at nagtrabaho sa kumpanya ng aking ama. Kaya para sa akin, ang isang business trip sa Pilipinas ay isa lamang karaniwang gawain. Hindi ko akalain na sa biyaheng iyon, tuluyang magbabago ang aking buhay. Tumuloy ako sa isang maliit na business hotel sa Cebu City sa loob ng isang linggo para sa mga pulong kasama ang aming local partner. Sa huling gabi ko, kumakain akong mag-isa sa isang maliit na kainan malapit sa hotel. Nahihirapan ako dahil walang English menu nang may isang lalaking tahimik na lumapit sa akin. Siya, si Mateo. Are you having trouble? I can translate for you. Sabi niya sa Ingles. Doon nagsimula ang aming kwento. Si Mateo pala ang may-ari ng isang maliit na grocery store malapit sa kainan at kakilala niya ang may-ari nito. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, uminom ako ng San Miguel beer. Habang nahihilo, naikwento ko kay Mateo ang buhay ko sa Amerika. Nagsimula lang bilang isang simpleng tagasalin, ngunit ang usapan namin ng gabing iyon ay naging mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Babalik ka na bukas? Tanong ni Mateo, bago kami maghiwalay. Oo, sa umaga ang flight ko. Hindi mo patunay na nakikita ang umaga sa Cebu kung hindi mo pa nasisilayan ang pagsikat ng araw mula dito. Kung may oras ka, gusto mo bang panoorin natin ang pagsikat ng araw? Kaya naman, nagkita kami muli sa Cebu ng 5:00 ng umaga. Pinanood namin ang unti-unting paggising ng natutulog na syudad, ang pag-alis ng hamog sa ibabaw ng dagat ng Mactan Channel, at ang dahan-dahang pag-angat ng araw. Habang pinapanood namin ito ng magkasama, nakaramdam ako ng kakaibang koneksyon sa kanya. Si Mateo ay tahimik, mabait, at walang anumang kayabangan. Ang kanyang pagiging mapagkumbaba ay isang bagong karanasan para sa akin na lumaki sa gitna ng mga mayayabang na negosyante ng Texas. Pagbalik ko sa Amerika, nagpatuloy ang aming komunikasyon sa pamamagitan ng email at video calls. Nagsimula ito bilang simpleng pagkakainteres sa kultura ng isa't isa. Ngunit di nagtagal, ay ibinabahagi na namin ang aming mga araw-araw na buhay at problema. Pagkalipas ng 3 buwan, kumuha ako ng bakasyon at bumalik sa Pilipinas. Ang bakasyong iyon ay umabot ng 1 buwan. Nahulog ang loob ko kay Mateo. At sa loob ng 1 taon, sa kabila ng distansya, ipinagpatuloy namin ang aming relasyon hanggang sa nag-propose siya sa akin. Gusto kong makilala ang iyong ama. Pwede ba akong pumunta sa Amerika? Sa mga salita ni Mateo, nakaramdam ako ng takot. Hindi ko maisip na tatanggapin ng aking ama, isang CEO ng malaking kumpanya ng logistics, ang isang Pilipinong nagpapatakbo lamang ng isang maliit na grocery store. Ngunit ang pag-ibig ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Noong araw na ipinakilala ko si Mateo sa aking ama, nakita ko ang isang ekspresyong hinding-hindi ko malilimutan. Isang malamig at matigas na mukha, isang tingin na puno ng pagkadismaya at galit. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo sa kanyang opisina. Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo,
Isang lalaking nagpapatakbo lang ng maliit na tindahan ang pinili mo? Saan napunta ang lahat ng edukasyong ibinigay ko sa iyo? Ang mga salita niya ay parang mga patalim. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, sinigawan ko ang aking ama. Mas may halaga si Mateo kaysa sa iniisip mo. Hindi pera o posisyon ang basehan ng pagkatao ng isang tao. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nanahimik siya sandali bago malamig na nagsalita. Kung gusto mong magpakasal, sige. Pero huwag mong asahan ang basbas ko. Sa araw ng kasal, sa bridal suite, hanggang sa huling sandali, hinihintay kong bumukas ang pinto. Umaasa akong papasok ang aking ama, hahawakan ang aking kamay, at ihahatid ako sa altar. Ngunit hindi bumukas ang pinto. Ang aking ina, na may malungkot na ekspresyon, ang naghatid sa akin. Sa reception, ang upuan ng aking ama ay nanatiling bakante. Sa araw ng aking pag-alis patungong Pilipinas, ang aking ina lang ang naghatid sa akin sa airport. Habang pinipigilan ang kanyang mga luha, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Mahal ka ng tatay mo. Kailangan lang niya ng panahon. Gusto kong maniwala sa mga salitang iyon. Ngunit habang pinapanood ko ang unti-unting pagliit ng Amerika mula sa bintana ng eroplano, umiyak ako sa takot na baka hindi na kailanman maayos ang relasyon namin ng aking ama. Ang eroplano patungong Pilipinas ay nagbukas ng bagong kabanata sa aking buhay, ngunit kasabay nito, nangangahulugan din ito ng tuluyang pagputol ng ugnayan sa aking nakaraan. Ang aming buhay mag-asawa ay nagsimula sa isang maliit na apartment sa labas ng Cebu City. At taliwas sa inaasahan, ito ay naging masaya at puno ng pagmamahal. Maliit lang ang grocery store ni Mateo, ngunit ito ay isang lugar na puno ng masasayang tawanan at kwentuhan ng mga taga roon. Noong una, nahirapan ako sa lengguwahe, ngunit ang mga suki ay matiyagang nakikinig sa aking pautal-utal na Cebuano. Habang tumutulong ako sa tindahan, unti-unti akong naging bahagi ng komunidad. Si Mateo ay isang taong ipinapakita ang pagmamahal sa gawa at hindi sa salita. Ang mainit na pandesal at kape tuwing umaga bago siya pumasok, ang payong na lagi niyang ipinapadala sa akin tuwing umuulan, at ang mga paborito kong American snacks na hinahanap niya sa ibang tindahan tuwing nalulungkot ako at namimiss ang Amerika. Ang mga maliliit na bagay na ito ay naging isang malaking pag-ibig. Kung ikukumpara sa negosyo ng aking ama, maliit lang talaga ang grocery store. Ngunit sa lugar na iyon, naipapakita ni Mateo ang kanyang tunay na halaga. Ang libreng pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangang kapitbahay, ang delivery service para sa mga matatandang mag-isa, at kahit ang maliit na scholarship fund para sa mga bata sa lugar. Ang puso ni Mateo ay mas malaki pa kaysa sa sukat ng kanyang tindahan. Ang tanging komunikasyon ko mula sa Amerika ay paminsan-minsan lamang sa pamamagitan ng aking ina. Ang aking ama ay matigas pa rin at hindi kinikilala ang aking pinili. Hindi niya sinasagot ang aking mga tawag. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ko nang tinatanggap ang sitwasyon, ngunit sa isang sulok ng aking puso, hinahangad ko pa rin ang kanyang pagtanggap. Isang umaga, nakatanggap ako ng isang apurahang tawag mula sa aking ina. Sa nanginginig na boses, ibinalita niya ang isang bagay na hindi ko kapanipaniwala. Bumagsak ang kumpanya ng tatay mo. Niloko siya ng kanyang business partner. Nawala ang lahat para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala na ang aking ama, isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa Texas, ay nawalan ng lahat sa isang gabi. Dahil sa pandaraya ng kanyang pinagkakatiwalaang kasosyo, nalugi ang kumpanya at ang aking ama ay nagkaroon ng malubhang depresyon at hindi na lumalabas ng bahay. Napakahirap ng kalagayan ng tatay mo. Ayaw niyang makipag-usap kanino man. Nagkukulong lang siya sa kwarto. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ramdam ko ang kawalan ng pag-asa sa boses ng aking ina. Ang katotohanang ang aking ama, na buong buhay kong kilalang malakas at puno ng kumpiyansa, ay bumagsak, ay isang malaking dagok sa akin. Pagkatapos ng tawag, natulala ako. Nang umuwi si Mateo, ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Mateo, nasa mahirap na kalagayan si Papa. Kailangan kong bumalik sa Amerika. Seryosong nakinig si Mateo at tumango. Pagkatapos,
Tila may naisip siya. Sarah, kung okay lang sa'yo, bakit hindi natin dito patirahin ang papa mo? Dito, pwede siyang magsimula ulit. Noong una, nabigla ako sa kanyang mungkahi. Ang ama ko, dito sa Pilipinas? Ngunit habang pinag-iisipan ko, tila magandang ideya ito. Sa Amerika, puro alaala ng kabiguan ang babalik sa kanya. Ngunit sa bagong kapaligiran, tulad ng Pilipinas, baka sakaling makapagsimula siyang muli. Sigurado ka ba? Hindi ka ba maiilang kung dito titira si Papa? Ngumiti ng malumanay si Mateo. Pamilya tayo, di ba? Normal lang na magtulungan tayo. Sa mga salitang iyon, napaiyak ako. Nagpapasalamat ako sa malawak na puso ng aking asawa na handang buksan ang aming tahanan para sa isang amang. Ni minsan ay hindi ngumiti sa kanya. Nang gabing iyon, nagpa siya kaming dalhin ng aking ama sa Pilipinas. At kinabukasan, nag-book ako ng flight papuntang Amerika. Mauuna ako para tingnan ang kalagayan niya at humanap ng paraan para madala siya dito, sabi ko. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. At binigyan ako ng lakas ng loob. Habang papalapit ang araw ng aking pag-alis, pinag-isipan kong mabuti kung paano ko kukumbinsihin ang aking ama. Sa araw na sumakay ako ng eroplano papuntang Amerika para sunduin siya, mabigat ang aking dibdib. Hinatid ako ni Mateo sa airport at bago ako umalis, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay sa akin ng tapang. Sa eroplano, inilarawan ko sa aking isip ang itsura ng aking ama. Paano na kaya nagbago ang dati niyang matikas at may awtoridad na tindig? Tatanggapin niya kaya ako? Bumalot sa akin ang kaba. Nang makarating ako sa airport sa Texas, ang aking ina lang ang sumundo sa akin. Wala na ang dati naming marangyang sasakyan. Isang maliit na rental car ang minamaneho niya. Doon ko naramdaman kung gaano kalaki ang ipinagbago ng aming sitwasyon. Habang papauwi, tahimik na ipinaliwanag ng aking ina ang lahat. Isang linggo, nang hindi naliligo ang tatay mo, halos hindi kumakain, at ayaw inumin ang gamot na inireseta ng doktor. Pagdating namin sa bahay, wala na ang dating sigla nito. Nakasara ang mga kurtina, nagtambak ang mga sulat, at may amoy ng alikabok sa buong bahay. Kumatok ako sa pinto ng kwarto ng aking ama. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang isang mahinang boses. Pasok. Pagbukas ko ng pinto, natigilan ako sa aking nakita. Nakatalikod sa bintana ang aking ama, at ang kanyang likod ay payat na parang hindi ko na siya kilala. Ang dati niyang matikas na balikat ay nakayuko, na parang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Nang dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay malayong-malayo na sa aking naaalala. Maputla, malalim ang mga guhit sa mukha, at higit sa lahat, wala nang buhay ang kanyang mga mata. Papa, nanginginig ang boses ko. Tinitigan niya ako sandali bago walang ganang nagtanong. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng inihanda kong sasabihin. Sa halip, umupo lang ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Tuyot at malamig. Ang kamay na dating handang ibigay ang lahat sa akin, ay ngayon yung walang lakas na nakapatong sa aking palad. Sa loob ng 2 araw, pinanood ko ang araw-araw na buhay ng aking ama. Paggising sa umaga, tutulala lang siya sa bintana at matutulog muli. Halos hindi kumakain, puro kape lang, nakabukas ang TV. Pero parang hindi naman nanonood. Lahat ng iyon ay dumudurog sa aking puso. Sa 3 araw, nagpasya ako. Nilapitan ko siya. Papa, sumama ka sa amin sa Pilipinas. Subukan nating magsimula ulit doon. Gaya ng inaasahan, mariin siyang tumanggi. Anong dahilan? Para sumama ako sa inyo. Para tulungan ang asawa mo sa maliit niyang negosyo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi po, dahil pamilya tayo. Pamilya tayo. Di ba, Papa? Sa mga salitang iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Nakita ko ang isang saglit na emosyon sa kanyang mga mata at hindi ko iyon pinalampas. Kinabukasan, habang ka-video call ko si Mateo, biglang pumasok ang aking ama sa kwarto. Nang makita ni Mateo ang aking ama,
Magalang siyang yumuko. Magandang araw po, sir. Kumusta po kayo? Hindi sumagot ang aking ama. Sa halip, tinitigan niya lang ang screen. Idinagdag ni Mateo. Maliit lang po ang bahay namin. Pero may lugar po para sa inyo. Pwede po kayong pumunta kahit kailan para makasama kami. Pagkatapos, ngumiti si Mateo at buong pusong sinabi, dahil pamilya po tayo. Sa mga salitang iyon, may nagbago sa mga mata ng aking ama. Pagkatapos ng tawag, tahimik siyang bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, nag-ahit siya ng balbas. Nakaramdam ako ng pag-asa. Ano namang gagawin ko sa Pilipinas? Bigla niyang tanong. Pagkalipas ng 1 linggo, magkasama na kaming sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Wala pa ring emosyon ang kanyang mukha, ngunit tila may kaunting pag-asa siyang nararamdaman sa biyaheng ito. Sa eroplano, halos natulog lang siya, ngunit paminsan-minsan nakikita ko siyang nakatingin sa bintana at may kaunting pagbabago sa kanyang mga mata. Nang makarating kami sa airport sa Pilipinas, si Mateo ang sumalubong sa amin. Nang makita ko siyang naghihintay, muli kong napatunayan na tama ang aking desisyon. Magalang na binati ni Mateo ang aking ama at kinuha ang aming mga bagahe. Tahimik pa rin ang aking ama, ngunit tumango siya ng bahagya bilang tugon sa kabaitan ni Mateo. Ang aming bahay ay simple lang. Sa labas ng Cebu City, maliit ngunit masaya. Inihanda na ni Mateo ang isang kwarto para sa kanya, kumpleto sa isang American-style na kama at mesa. Nang pumasok siya sa kwarto, nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Marahil ay hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng pag-aasikaso. Ang mga unang araw ay puno ng pagkailang, halos buong araw siyang nasa kwarto at lumalabas lang para kumain. Dahil hindi siya sanay sa pagkaing Pilipino, tuwing umaga ay inihahanda ko siya ng American breakfast, bacon, itlog, toast at kape. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ekspresyong malapit sa isang ngiti sa kanyang mukha. Salamat. Ang isang salitang iyon ay sapat na para sa akin. Isang senyales na unti-unti na siyang bumubukas. Ngunit hindi pa rin siya tuluyang nakakabawi sa kanyang depresyon. Minsan, buong araw siyang hindi nagsasalita at nakatingin lang sa bintana. Nang magdalawang linggo na siya sa Pilipinas, maingat na iminungkahi ni Mateo na bisitahin niya ang grocery store. Noong una, tumanggi siya. Ngunit nang pilitin ko, pumayag din siya. Nang hapong iyon, sama-sama kaming pumunta sa tindahan. Maliit lang po ito, pero ito ang aming yaman. Nahihiyang sabi ni Mateo. Tahimik na nilibot ng aking ama ang tindahan. Ang mga prutas at gulay na maayos na nakaayos, ang mga produktong maingat na nakabalot, at ang mga empleyadong magalang na bumabati sa mga customer. Ano kaya ang tingin niya sa maliit na tindahang ito? Nadismaya ba siya? O may nakita siyang potensyal sa maliit, ngunit organisadong lugar na ito? Pauwi, tahimik pa rin siya. Ngunit ng gabing iyon, nakita ko siyang nakaupo malapit sa bintana, may isinusulat sa isang papel. Nang silipin ko, isa itong sketch ng layout ng grocery store. Nang mapansin niya ako, mabilis niyang itinupi ang papel. Sa kilos niyang iyon, nakita ko ang pag-asa. Isang araw, umuwi si Mateo na may masayang mukha. Nagpasya na ako. Kailangan na nating umusad sa susunod na hakbang. Ipinaliwanag niya ang matagal na niyang plano. Palakihin ang bodega ng tindahan at simulan ang isang tunay na logistics business. Kamakailan, sumikat ang social media account ng aming tindahan at dumami ang customer na nagbukas ng isang hindi inaasahang pagkakataon. Isang malaking online platform ang nag-alok ng partnership. Noong una, iilang produkto lang namin ang kinukuha nila, ngunit dahil sa magandang feedback, gusto na nila kaming gawing opisyal na supplier. Ramdam ko ang pagmamalaki sa boses ni Mateo. Ang kanyang mga pinaghirapan ay magbubunga na. Ngunit biglang lumungkot ang kanyang mukha. Ang problema, hindi kaya ng kasalukuyang sukat ng tindahan natin ang dami ng orders. Kailangan nating palakihin ang bodega at baguhin ang buong sistema ng logistics. Hinawakan ko ang kanyang kamay.
Ito ay isang malaking pagkakataon para sa aming pamilya at buo ang suporta ko sa kanya. At bigla, naisip ko ang aking ama na tahimik na nakikinig. Kung logistics ang pag-uusapan, iyon ang kanyang specialty. Kinabukasan, sinimulan ni Mateo ang paggiba sa lumang bodega sa tabi ng tindahan. Mula umaga hanggang gabi, nagtrabaho siya. Nakakaawa siyang tingnan, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang determinasyon. Ang aking ama ay nanonood lang mula sa malayo. Paminsan-minsan ay may ibinubulong, ngunit hindi nagsasalita ng direkta. Pagkalipas ng isang linggo, natapos ang expansion at nagsimula na ang pagbuo ng sistema. Gabi-gabi, pagod na pagod si Mateo sa paggawa ng mga plano. Dahil dito, iminungkahi kong humingi siya ng tulong sa aking ama. Papa, nahihirapan po si Mateo. Malaking tulong po ang karanasan ninyo. Nanahimik sandali ang aking ama bago malamig na sumagot. Bakit ko naman gagawin yan? Bagsak na ang negosyo ko. Wala na akong maipapayo. Nadismaya ako, ngunit hindi ako sumuko. Kinabukasan, si Mateo na mismo ang humingi ng tulong. Sa hapagkainan, mapagkumbabang yumuko si Mateo. Sir, pasensya na po sa abala, pero gusto ko po sanang humingi ng payo tungkol sa pagbuo ng logistics system. Tinitigan siya sandali ng aking ama, ngunit malamig pa ring sumagot. Hindi maganda ang pakiramdam ko at hindi na rin gumagana ang isip ko. Makakagulo lang ako sa inyo, ngunit hindi sumuko si Mateo. Sir, hindi po ito kasing laki ng dati. Ang pundasyon lang po ng logistics ang gusto kong ipatingin sa inyo. Kahit isang linggo lang po, naiinis na tumayo ang aking ama. Ngunit nang makita niya ang aking mukha, huminto siya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bumuntong hininga siya. Isang linggo lang, sa mga salitang iyon, lumiwanag ang mukha ni Mateo. Halos maiyak ako. Ito ang unang hakbang ng aking ama. Isang maliit na pangako, ngunit naramdaman kong ito ang simula ng kanyang paggaling at ng pagkakaisa ng aming pamilya. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising at nagbihis ng maayos. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng kurbata at mukha itong hindi komportable sa kanya. Ngunit nakita ko ang anino ng dati niyang karisma bilang isang CEO. Habang pinapanood ko silang magkasamang naglalakad papunta sa tindahan, naramdaman kong ito ay isang maliit na himala para sa aming pamilya. Nang gabing iyon, mas masigla si Mateo pag-uwi. Tahimik pa rin ang aking ama, ngunit may kaunting pagbabago sa kanyang mga mata, ang tingin ng isang taong nag-iisip at nagpaplano. Sa pag-asang dala ng maliit na pagbabagong iyon, natulog ako. Nang unang tumapak ang aking ama sa bodega, wala pa ring emosyon ang kanyang mukha, ngunit may napansin akong kislap sa kanyang mga mata. Matagal na panahon na, mula nang makita niya ang kanyang larangan. May kaunting interes na sumibol sa kanyang mga mata. Magalang na ipinaliwanag ni Mateo ang sitwasyon, at tahimik na tumango ang aking ama habang nililibot ang tingin. Tingnan muna natin ang buong istruktura. Mahinang bulong niya habang sinusuri ang bawat sulok. Noong una, nagmamasid lang siya. Ngunit habang tumatagal bumibilis ang kanyang mga hakbang. Sa isang sulok, bigla siyang huminto at bumuntong hininga. Ganoon natapos ang unang araw. Pauwi, tahimik pa rin siya, ngunit mas malalim ang iniisip. Nang gabing iyon, napansin kong may ilaw sa kanyang kwarto. Nang silipin ko, nakita ko siyang abala sa pagguhit sa kanyang mesa. Sa tagal ng panahon, ngayon ko lang siya ulit nakitang ganoon ka-focus. Napuno ng init ang aking dibdib. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising. Sa hapagkainan, iniabot niya kay Mateo ang isang papel. Ito ang naisip kong plano para sa bodega. Tingnan mo, gulat na kinuha ni Mateo ang papel. Ito ang disenyo ng bodega na ginawa ng aking ama buong gabi. Sinuri ito ni Mateo at napabulalas. Sir, kung ganito ang gagawin natin, tataas ng higit sa 30% ang ating efficiency. May bahagyang pagmamalaki sa mukha ng aking ama, ngunit bumalik din agad ito sa pagiging seryoso. Mula noon, naging abala na siya sa pag-aayos ng bodega.
Mula sa ayos ng mga estante, daloy ng trabaho, hanggang sa inventory system, lahat ay kanyang sinuri. Noong una, ilag sa kanya ang mga empleyado. Ngunit nang makita nila ang kanyang galing, unti-unti silang nagtiwala. Sa ikatlong araw, nagbigay siya ng unang utos. Ang mga estante dito, 3 beses ang layo ng lalakarin. Kailangan nating baguhin lahat. Nag-alinlangan ang mga empleyado, ngunit sa pahintulot ni Mateo, sinimulan nila ang trabaho. Nang maayos ang mga estante ayon sa kanyang utos, kitang-kita ang pagbuti ng daloy ng trabaho. Nabawasan ang oras ng paglalakad at tumaas ang efficiency. Nakita ko ang mga ngiti sa mukha ng mga empleyado. Nang hapong iyon, isang empleyado ang unang ngumiti sa kanya. Chief, salamat po. Mas gumaan ang trabaho namin ngayon. Chief, nagulat sandali ang aking ama sa tawag na iyon. Ngunit sinuklian niya ito ng isang maliit na ngiti. Mula noon, Chief na ang tawag sa kanya ng lahat. Nakita kong unti-unti siyang nagkakaroon ng sarili niyang lugar sa Pilipinas at napuno ako ng pag-asa. Pagkalipas ng 1 linggo, para ng bago ang bodega, maayos na daloy, sistematikong imbentaryo, at maging ang kapaligiran ng trabaho ay bumuti. Lumabas ang galing ng aking ama. Nang papalapit na ang katapusan ng 1 linggo, maingat na nagtanong si Mateo. Chief, kung okay lang po, pwede po ba kayong tumulong pa ng kaunti? Hindi pa po tapos ang pagbuo ng sistema. Nag-isip sandali ang aking ama at tumango. Sige, tutulong pa ako. Marami pa tayong gagawin. Nakahinga ako ng maluwag. Ito ay patunay na nagbabago na siya. Habang abala sa trabaho, bumabalik ang sigla sa kanyang mukha at gumagaan ang kanyang mga hakbang pauwi. Sa hapunan, paminsan-minsan ay nagkukwento na siya tungkol sa mga nangyari sa bodega. Pagkalipas ng 1 buwan, para na siyang ibang tao. Dumating ang unang malaking order mula sa online platform. Nabahala si Mateo sa dami, ngunit kalmado siyang sinagot ng aking ama. Huwag kang mag-alala, kaya yan ang sistemang binuo natin. Tama siya. Naging matagumpay ang pagproseso ng unang order. Mula noon, dumami pa ang mga order at lumago ang benta ng tindahan. Hindi na lang siya isang tagapayo. Siya na ang isa sa mga haligi ng negosyo. Nirespeto siya ng mga empleyado. At sa tuwing may mahirap na desisyon, siya ang kanilang nilalapitan. Isang araw, dumating ang isang krisis. Biglang ipinaalam ng online platform na dodoblehin nila ang kanilang order. Hindi ito kakayanin ng kasalukuyang sistema. Gabi-gabing nag-isip si Mateo at sa huli, lumapit siya sa aking ama. Chief, anong gagawin natin? Masyadong malaking oportunidad para tanggihan, pero kulang tayo sa kapasidad, kalmado ang aking ama. Hatiin natin ang problema. Unahin nating humanap ng espasyo. Nang gabing iyon, nagsimula silang magplano. Ginamit ng aking ama ang kanyang karanasan sa Texas. At inangkop ito ni Mateo sa lokal na sitwasyon. Ipinagmamalaki ko silang panoorin. Ang krisis ay naging oportunidad. Sa tulong ng aking ama, matagumpay nilang naharap ang dumaming order. Dahil dito, lalong nakilala ang tindahan at naging success story sa komunidad. Nang may isang lokal na pahayagan ang gustong mag-interview, inaya ni Mateo ang aking ama. Nagawa natin ito dahil sa inyo, Chief. Sana po samahan ninyo ako. Tumanggi noong una ang aking ama, ngunit pumayag din sa huli. Sa interview, nakita ko ang dati niyang pagiging eksperto. Malinaw niyang ipinaliwanag ang kahalagahan ng logistics at ang direksyon para sa maliliit na negosyo. Siya ang dating charismatic na CEO. Pagkatapos ng interview, dumami ang mga negosyanteng lumalapit sa kanya para humingi ng payo. Ang pagbabago niya ay hindi lang panlabas, kundi panloob din. Ang dating malungkot at walang gana niyang mukha ay napalitan ng sigla. Naging madaldal na rin siya. Minsan, ikinukwento niya ang kanyang buhay sa Texas, ang mga tagumpay at kabiguan. Sa mga kwentong iyon, muli kong nakita ang kanyang talino at tapang. Nang maging stable na ang tindahan, formal siyang inalok ni Mateo ng posisyon, Head of Logistics. Nag-atubili siya sandali,
Ngunit tinanggap niya ito ng may maliit na ngiti. Nang gabing iyon, nagdiwang kami. Matagal na panahon mula noong huli kaming nagsama-sama sa isang mesa, nagtatawanan at nagkukuwentuhan. Sila ni Mateo ay perpektong magkapartner na ngayon. Pinupunan nila ang kahinaan ng isa't isa. Ang karanasan ng aking ama at ang passion ni Mateo ay nagdulot ng mabilis na paglago ng tindahan. Mula sa isang maliit na grocery, isa na itong lumalawak na negosyo online. Isang gabi, pag-uwi nila mula sa opisina, pagod sila ngunit masaya. Pinag-uusapan nila ang isang bagong business plan. Nakita kong muli ang passion sa mukha ng aking ama. Dito, muli niyang natagpuan ang kanyang halaga. Yang asawa mo. Mas matino pala kaysa sa inaakala ko. Biglang sabi niya sa akin sa hapunan. Wala nang bahid ng panunumbat o pagkadismaya sa kanyang boses. Sa halip, may paghanga at respeto. Nahihiyang ngumiti si Mateo, ngunit puno ng saya ang kanyang mga mata. Ang pagkilala ng aking ama ay malaking bagay para sa kanya. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ko ang kalangitan ng Cebu, naisip ko kung gaano kalaki ang ipinagbago ng aking ama. Sa pagiging abala niya, gumaling ang kanyang puso at isip. Sa trabaho, natagpuan niya ang lunas at isang bagong buhay. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising. Hindi na siya mukhang naiilang sa pagsusuot ng kurbata. Mayroon siyang itsura ng isang taong may layunin. May meeting kami para sa bagong produkto. Kailangan kong mauna, sabi niya. Habang naglalakad sila, para silang matagal nang magkasama. 2 taong galing sa magkaibang mundo, ngayon ay sabay na naglalakbay patungo sa iisang layunin. Habang pinapanood ko sila, may init na bumalot sa aking puso. Ang paggaling ng aking ama ay hindi lang tungkol sa tagumpay sa negosyo. Ito ay tungkol sa paghilom ng kanyang kalooban, pagbabalik ng tiwala sa sarili, at muling pagbubuklod ng aming pamilya. Ang pagbabagong nagsimula sa isang maliit na grocery store ay nagdala ng pag-asa sa aming lahat. Muling ngumiti ang aking ama. At muli kaming naging isang pamilya. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang dumating ang aking ama sa Pilipinas. Wala na ang anino ng dati niyang malungkot na itsura. Ngayon, siya na ang sentro ng tindahan. Hindi na lang siya tumutulong. Isa na siyang mahalagang bahagi nito. Mas maaga pa siyang dumarating sa trabaho kaysa kaninuman. Nakikipagkwentuhan sa mga empleyado bago simulan ang araw. Tinanggap na siya ng lahat, hindi bilang dayuhang Amerikano, kundi bilang chief nila. Patuloy na lumago ang negosyo. Dahil sa online sales, kinailangan na naming magtayo ng hiwalay na distribution center. Siya ang gumawa ng maraming mahahalagang desisyon sa prosesong iyon. Siya at si Mateo ay naging perpektong magpartner. Isang gabi, umuwi si Mateo na may dalang isang bote ng wine. Espesyal na araw ngayon. Napirmahan na natin ang kontrata para sa ating unang sariling distribution center. Napasigaw ako sa tuwa. Maging ang aking ama ay nagpakita ng isang malawak na ngiti. Nagdiwang kami. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang kanyang malakas at masayang tawa. Habang umiinom ng wine, mahina siyang nagsalita. Itong si Mateo, may puso talaga. Akala ko noon, wala siyang kwenta. Nagkamali ako. Sa mga salitang iyon, napaiyak ako. Ang pagtanggap niya kay Mateo, ito ang matagal ko nang hinihintay. Pinigilan ko ang aking mga luha at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na ito malamig. Mainit na ito at puno ng lakas. Hinawakan niya rin ako ng mahigpit. Papa, ang saya-saya ko. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang mga tingin namin ay sapat na. Ang pamilyang dating nagkatalikuran ay ngayon ay magkakasamang nagtatawanan. Pinagaling ng panahon ang lahat at mas naging matatag ang aming samahan. Mula noon, mas naging aktibo pa ang aking ama. Maging sa marketing strategies ay nagbibigay na siya ng suhestiyon. Ang kanyang ideya na makipagtulungan sa mga lokal na magsasaka ay naging isang malaking tagumpay. Ang proyektong ito ay nagbigay ng mas mainit na imahe sa aming tindahan. Ngayon, hindi na lang niya tinitingnan ang tindahan bilang negosyo, kundi bilang isang lugar kung saan nagkikita-kita ang mga tao.
Iba na ang kanyang pananaw kumpara noong pinapatakbo niya ang isang higanteng korporasyon. Mas mahalaga na ngayon ang halaga kaysa sa laki. Ang tao kaysa sa kita. Isang araw, inimbitahan siyang magsalita sa isang pagtitipon ng mga lokal na negosyante. Ang tema, paano gawing oportunidad ang krisis. Noong una, nag-alinlangan siya, ngunit sa suporta ni Mateo, pumayag din siya. Habang pinapanood ko siyang naghahanda, nakita ko ang dati niyang passion sa araw ng kanyang talumpati. Tahimik akong nanood mula sa likod. Sa entablado, hindi na siya isang matandang bigo. Puno ng kumpiyansa, ikinuwento niya ang kanyang kabiguan at pagbangon at ang bagong halaga na natagpuan niya sa isang maliit na tindahan. Humanga ang lahat sa kanyang katapatan. Pagkatapos, naging mentor siya sa komunidad, tinutulungan ang mga negosyanteng nahihirapan. Sa pagtulong sa iba, lalo siyang gumaling. Isang taon ang lumipas at nagkaroon kami ng maliit na party para sa anibersaryo ng tindahan. Doon, formal na ipinakilala ni Mateo ang aking ama bilang Director of Logistics. Nakita kong may luhang namuo sa kanyang mga mata, luha ng pasasalamat at saya. Pauwi, bigla siyang nagtanong, "Sarah, masaya ka ba?" Pinag-isipan ko ito. Ang marangyang buhay sa Texas kumpara sa simpleng buhay ko ngayon. Malinaw ang sagot. "Opo, Papa. Masayang-masaya po ako. Ang simpleng buhay na ito kasama si Mateo, ang tunay na kaligayahan para sa akin." Nanahimik siya sandali at ngumiti. "Mabuti naman. Kung masaya ang anak ko, sapat na yon para maging masaya rin ako." Muli akong napaiyak. Ang pagtanggap niya ito ang hinangad ko buong buhay ko. Naintindihan na rin niya na may mas mahalaga pa kaysa sa yaman at tagumpay. Naging bahagi na siya ng aming pamilya. Tuwing weekend, nangingisda sila ni Mateo o sumasali sa chess club ng mga senior citizen. Natutuwa ako habang unti-unti niyang niyayakap ang kulturang Pilipino, lalo na nang magustuhan niya ang sinigang, isang malaking sorpresa sa aming lahat. Isang malamig na gabi, nagkasakit ang aking ama. Si Mateo ang nag-alaga sa kanya, nagluluto ng lugaw, nagpapainom ng gamot, habang pinapanood ko sila. Naramdaman ko kung gaano ako kaswerte. Nang gumaling siya, nagbakasyon kami sa Palawan. Habang nakatingin sa asul na dagat, nakita kong tunay siyang nakapag-relax. Habang naglalakad kami sa dalampasigan, bigla siyang nagsalita, "Sarah, patawarin mo ako dahil hindi ako dumalo sa kasal ninyo. Matagal na itong nangyari, ngunit tumagos pa rin ito sa aking puso." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Okay lang po yun, Papa. Ang mahalaga, magkakasama na tayo ngayon." Tumango siya at ngumiti. Ang bakasyon sa Palawan ay naging isang espesyal na alaala. Pagbalik namin, mas naging masigla pa siya. Nag-aral na rin siya ng Tagalog at sumali sa mga volunteer activities. Isang gabi, habang nagkakape kami sa terrace, nagsalita siya. "Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito mula sa isang maliit na tindahan. Noong una, hindi ko maintindihan kung anong saysay nito." Huminga siya ng malalim. "Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ang laki ng negosyo ang mahalaga, kundi ang pusong nakapaloob dito." "Salamat." Pagpapatuloy niya. "Salamat sa pagdala ninyo sa akin dito. Dahil sa inyo, naramdaman kong buhay ulit ako." Sa mga salitang iyon, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ang isang salita niya ay sapat na para mabura ang lahat ng hirap. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising. Sa almusal, masigla siyang nagkukwento tungkol sa isang bagong proyekto. Habang pinapanood ko sila ni Mateo, naisip ko, at sa wakas, may isa pang masayang balita. Ang aking ina, dahil sa pagbabago ng aking ama at sa aming matatag na buhay, ay nagpasyang lumipat na rin sa Pilipinas. Noong una, bakasyon lang sana, ngunit nahulog din ang loob niya sa aming buhay dito. Ngayon, buo na ang aming pamilya. Ang kwentong nagsimula sa isang maliit na grocery store ay patuloy na lumalago patungo sa mas malawak na mundo.